Alright, katatapos lang ng live ni Attorney Claire mga absat sa second topic niya. Meron siyang third, pasunod na ito. Pero pakinggan natin ito. Tungkol pa rin kay Duterte mga kakabsat. On interim release, UN tututulan. ICC dadalhin na sa Duterte sa Japan. Itong naalala si Fujiki, yung kay Sir Bad. Ito, konektado mga absat. Okay. Pakinggan naman natin yung version ni Attorney Claire Castro Mabsat. Here we go. Pasok, Attorney. Diyos ko Lord, Rudy. Mr. Bandes, kamusta? Ito. Fast Member forward. ng isang NGO. Pero lumalabas ng mga kaklin, itong taong to mukhang walang alam sa history na nangyari sa Pilipinas. At hindi niya man lang inisip yung human rights nung mga nagsampa ng kaso. Yung mga napatay. At ang pinagtanggol niya, yung pumatay. Ayun lang. Diba mga kaklis, sige, pakinggan natin ha, pakinggan natin to. Down. Tingin ko naman na dinig yun na to. Ha? Hindi ko lang ito tinake up. Kaya Hindi ko pa narinig, Attorney. may Totoo lang. Nasa bundok si Maestro. Kung na-convince ba nila, at hindi ko maano. Nasa bundok si Maestro. Kung na-convince ba nila, okay? Yeah, pakinggan natin ha. Kung I now give the floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Lodoligo Loa Duterte, 80 years old, former President of the Philippines. Bakit naman injustice agad? Di ko naman taga-Pilipinas. Diba? Although, sabi ni Secretary Sharon, lagi ko kasi lang kausap tungkol sa fuel Secretary Sharon, kahit kahit na, tawag ito, Huwebes, Biyernes, Sabado, sila po yung kausap natin. Kasi pati Pangulo, nagmamonitor So, sabi ni Secretary Tess, ginagalang natin ang opinion niya, pero, teka lang. Okay? Ito naman may disclaimer. Pakinggan natin. Imagine mo, injustice agad. Teka lang. May mga nagdemanda doon At nung nagdemanda yun mga ka-clear, panahon pa ni dating Pangulong Duterte, hindi panahon ni dating ni Pangulong Marcos Jr. That's 2017 pa, Mr. Japanese man. Japanese man. O Mr. Japanese na lang, double. Mr. Japanese representative. Yan. Mr. Japanese representative. Okay? Wala ka sa Pilipinas noon. Unless, tumira ka dito sa Pilipinas, show to us. At ipakita mo sa amin, ba't naging injustice? Diba? So, di ko alam kung saan siya humugot, sa kwento, o sa mga nagrarally sa Pilipinas, or sa Japan. Diba? Pero hindi niya inalintana, nakakaano so ironic, na yung mga namatayan, at yung mga pinatay, hindi niya naisip yung human rights noon. Diba? Who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged trial detention by the ICC in The Hague. Parang si Kaufman, This is a political persecution and not just political persecution? Excuse me, ano pangalan nito si Mr. Wait, teka, mga kaliw. Wait, kukunin lang ako. Again guys, sa mga bagong pasok, Kailangan, like and subscribe. Mr. Fujiki. Basta yung pangalan niya. Fujiki. So, mga clear, at ito sinasabi niya, personal lang niyang pananaw. Statement ito, personal na pananaw ng isang miyembro ng pribadong NGO na nakilahok sa open debate ng session ng Human Rights Council. Hindi siya kumakatawan sa opisyal na posisyon ng UN, ng Human Rights Council o ng alinmang member state ng UN. Hindi rin po siya opisyal na posisyon, hindi rin po ito opisyal na posisyon ng Japanese government. Diba? Imagine mo, political persecution, panahon niya ni dating Pangulong Duterte noong sinampa ang kaso.
Tingnan natin ha, kung na-convince ba niya yung UN. Justice. The current administration extradited him without due process, but Diba? Parang statement ng DDS. No? Parang statement ng DDS eh. bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due Shout out, process John Rex Vlog. and no local court. Oh, diba? Sino nagdikta sa kanya niyan? Hindi niya alam yung batas natin. So, isa lang ang pinakinggan nito, mga ka-clear. Sinong nakausap nito para yan ang sabihin niya? Kasi hindi siya balanse. For me, hindi siya balanse. Diba? Wala man lang siyang binanggit tungkol sa RA 9851, tungkol sa Interpol, at wala siya nabanggit tungkol sa mga biktima. Diba? Kaufman na Kaufman yung dating. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has extradited Oh, di ba? Elderly leader. Hindi niya nabanggit yung mga pag-amin ng pagpatay ni dating Pangulong Duterte. endured detention, separated from family and serious Diba? health issues. Papaawa, Global rallies separated from his family. and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has Oh, di ba? He's demanding for his interim release. been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial. Parang may nagpabasa lang sa kanya. Siguro alam mo, sa akin lang hindi ko na alam kasi anong proseso dyan kasi magsasalita lang yan eh. As dapat siguro itong i-cross-examine kung anong alam niya. No? It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this council So, mga ka-clear, tapusin na natin. to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. Wait lang. Di ba pumunta si VP Sara sa Japan? Oh, oo nga, attorney. Natandaan niyo yun? Pumunta siya sa Japan. At ang sabi nga nila, di ba parang may pagkakataon na parang before sabi niya, baka sa Japan. Baka kinausap nila to. Baka nga, attorney, baka Di ba nga. pumunta si VP Sara sa Japan eh? Kailan ba siya pumunta? Wait lang VP Sara went to Japan. Last year yun eh. September 2025. Yeah. These visits featured Bring Duterte Home rallies. Wait. Si Marcoleta ba yung pumunta? Kailan? Wait lang mga Kira. Wait lang. Kasi nangyari to March 23. Kailan ba umalis si ano? Oh, di ba? Bumisita si VP Sara dito September 2025. Di ba? Tapos, ang purpose ng trip niya dito, the trips were described as gathering organized by the Filipino community to show support for her and her family. Di ba? So, hindi natin alam kung kinausap to kasi ang kwento niya, one-sided. One-sided yung kwento niya. Di ba? Okay, tuloy tayo. Wait, ayun. Tuloy. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Ano daw? The voice of the Filipino daw? Ano daw? Depressed? This will not be silenced and depressed. Thank you very much. Justice must be fair. Release of President Duterte. Justice must be fair, not a Justice must be fair. weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and Will not be ano daw? Silence the majority voice. Ito ma? of the Filipino voice will not be The silenced and majority of depressed. Filipino voice. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Sino ba ang sinilence? Sino ba na-silence dito? Hindi ba siya nakinig nung hearing? Hindi ba siya nakinig nung hearing? March 23. Wait. Kailan ba nagkaroon ng kakalimutan ko yung mga date, mga kuya. Wait lang ha. Kakalimutan ko yung mga date. Feb, 1 month ago. Oops. So, mga clear,
So yan, maraming nag-boost niyan ng mga DDS. Feeling ko Naman. feeling ko lang naman. Mga Feeling ko lang garapata, naman. attorney, Pero yung nasa nag-boost Japan, niyan. Feel ko lang naman. So, kung mali ako, sorry, baka mali. Pero feel ko lang, kasi nagpunta siya doon. At ang lakas ng loob nila Salamat, na Roger Japan. Romero. Thank you, Kung sa Kapsat. Japan natatanggapin. So ngayon, syempre may nagbalita, mga ka-clear. Pakinggan natin para alam natin ang kwento. Bigay ko to sa inyo. Diba? Syempre. Saan na nga ba siya dadalhin? Ay, wait. Sa Japan ba? Duterte, dadalhin na po sa Japan. Saan na nga ba Okay. siya dadalhin? Sa Japan ba? Talaga bang nanawagan din sila sa paglaya ni Duterte? Walang ganitong sinabi ang Japan. At oo, kahit ang Japan Home Center. Dahil Kahit daw Japan Home Center, walang sinabi. Talaga to si Philstar, Ayos, mali ang mga pahayag na ito. Ay, mali pala, mga ka-clear. Mali naman pala. Oo, kasi may kumakalat. Sa TikTok post ni All About K1 Visa na may caption at Tatay Digong release updates noong March 23, sinabi na dadalhin na raw sa Japan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May isa ring hindi Diyos tinukoy ko, na Lord. lalaki sa post na ito na nananawagan sa harap ng United Nations para sa humanitarian review at interim release ni Duterte habang may text na Japan calling for FPRRD's release sa taas. Wait lang, mga ka-clear, may pinakita sa akin dito. Mula kay Archlight News. Okay? Basahin ko na lang, mga ka-clear, Senator Marcoleta at Japanese activist Fujiki, so ngayon, yung kanina nagsalita, Fujiki, nagpulong sa Japan. Naganap ang isang mahalagang pagpupulong sa pagitan ni Senator Rolando Marcoleta at Japanese human rights activist Shunichi Fujiki sa Japan. Ang nasabing meeting ay inorganisa ng Republic Defenders for Peace and Unity. Pangunahing tinalakay sa pulong ang mga sumusunod. Ang papel ng Filipino community sa pagpapaliwanag ng issue ni FPRRD sa mga Hapon. Talaga, plano para sa isang conference na layong magbigay linaw sa tunay na sitwasyon ng ICC case. Posibleng pag-imbita kay Senator Marcoleta na magsita sa harap ng 40 to 50 miyembro ng Japanese House of Councilors manatiling nakatuto. Ay, baka nga kaya siya pumunta, mga ka-clear. Teka lang, pakita ko lang, Teka lang. Sis, papashare ko sa akin. Wait lang. Teka lang. Paano ba to? Wait lang. Link, copy. Teka po, ano ba? Ay, bear. Ay, naku, hindi ko na nakita. Nawala na. Ayan, wait lang. Pakita ko na lang muna sa inyo, mga clear. Pakita ko na lang muna. Ito. Yan. So, binasa ko lang, mga clear, kung hindi naman totoo, i-ano na lang ni Senator Marcoleta, ipaliwanag na naman niya, without naman in bad faith to, mga clear. So, ito yung pinanggalingan. Yan, kita? Okay. So, well, tignan natin, no? Sana kung sa pagbalik naman ni Senator Marcoleta, sabihin niya hindi. Binasa lang naman natin to. Pero nasa Japan naman talaga, di ba? Nasa Japan naman talaga si Senator Marcoleta. Okay, so... Okay, So bakit nga ba hindi ito totoo? Ang lalaking ito ay si Shunichi Fujiki, yun nga, binanggit ko kanina. isang Japanese researcher na nagsalita sa March 11 session ng United Nations Human Rights Council at tumayong representative ng International Career Support Association doon. Ito ay isang non-governmental organization. Kaya ibig sabihin nito ay hindi siya kumakatawan para sa Japan sa panawagan sa paglaya ni Duterte sa naturang sesyon. Wala ring opisyal na pahayag ang Japan kaugnay nito. At bagaman binansagang rights advocate si Fujiki ng iilan, ayon sa Rights Report Philippines ay may record siya ng paggamit ng mga international forum para itanggi ang sexual na pang-aalipin noong panahon ng digmaan, Naku, siraan ang mga mekanismo ng pananagutan at gamitin ang mga pamamaraan na kinumpara ng mga scholars sa Holocaust denialism. At Oy, so ganun nga. Holocaust, we're talking about Hitler. So, parang kumakampi siya doon sa mga offenders. Parang ganun yung dating, Di umanong offenders naman, yan. noong November 28, 2025, tinanggihan ng International Criminal Court ang appeal ni Duterte para sa kanyang interim release kaya mananatili siyang nakadetain sa The Hague, Netherlands at hindi siya lilipad kahit saan man sa ngayon. Mahalagang maging mapanuri sa mga nakikita natin sa social media, lalo na sa mga mahalaga at matutunog na issue tulad nito. Magbase lamang sa mga mapagkakatiwalaang sources at huwag basta-basta maniwala dahil lamang viral ito. Buti na lang, alam mo, mga clear, meron ng mga pa-fact check. Alam mo, meron ako nakita. Thank you po, DZRH, no?
Tama, DZRH. Meron daw akong binanggit na, ano ba yung sinabi ko? Wag kalimutan na daw ang flood control. Dahil daw sabi ko daw nakakasawa. Pinacheck siya ng DZRH, buti na lang, thank you DZRH. Alam mo, sana po lahat ng mainstream may mga ganyan. Patulong na po kasi hindi po talaga kumbaga whole of nation na to approach. Hindi po pwedeng gobyerno lang. Kasi natatabunan po yung pinakatotoong news. Thank you dito, Philstar, maraming salamat. Sa DZRH, maraming salamat. Sa mga nagpa-fact check sa Verifiles, Rappler, GMA, nagpa-fact check din. ABS-CBN, nagpa-fact check din. So, sana magtuloy-tuloy po, TV5, tuloy-tuloy lang po tayo. Sa lahat po, Bilinaryo, Ayan, yung politico.com. Yung nagsulat-sulat tungkol dun sa female spokesperson. Baka naman gusto mong itangge na hindi ako yan. Dahil yung description yan, hindi ako. Kesa maging viral pa yan. Diba? Na wala akong kondominium. Aray ko po. Diba? Anyway, ito fact check tayo. Fact check. Yan, mga dagdag lang natin dito, No UN plan to rescue Duterte from ICC custody. April 3 to 2026, kahapon lang, mainit-init pa tayo, mga kakli. Okay, ito kasi, itong si Showbiz Gossip Mills Post. Ang dami to, meron pa isang tong Mill din Puro fake news, mga kakli. Isang matinding eksena ang nasaksihan sa 61st session ng United Nations Human Rights Council nitong March 11, 2026 sa harap ng mga kinatawan mula sa iba't ibang, binabasa ko mga kakli. Balik yan. Yan. Kinatawan mula sa iba't ibang bansa. Matapang na tumayo si Shurichi Fujiki, isang Japanese researcher at kinatawan ng International Career Support Association upang kondinahin ang patuloy na pagkakakulong ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court sa The Hague. Sa katandaan mo, Sir Fujiki, si dating Pangulong Duterte ang nagpadala dyan. Sabi niya gusto niya na mapaimbestiga ASAP. Sabi niya. Hiling na pagpapalaya kay FPR, umabot na sa UN. Japanese advocate, binatikos ang ICC at Administrasyong Marcos. Diba? Political persecution daw. Kalayain, may pag-asang ma-rescue ng United Nations, mga kakli. Ito pa pala. Ito pa, isa pang lagi itong nagpa-fake news. Ayan, pinakita, Yan ba to? Pinoy, ano to? Ayan, ito. Ito, yan. Well, may sabi mga yan, fact check. Shunichi Fujiki, the person cited in the post, did not say that the UN is willing to rescue Duterte, nor is he the official spokesperson of the international organization, contrary to what the post implies. Anong rating? False. Yan na yung sasabi ko mga DDS puro kayo fake news peddler. Social media claims suggesting Japan will host Duterte for interim days have been debunked as false. Yes, hindi ba parang yung pinapaano na PETA fighter? Diba? Why we fact check this? The post bearing the claim has already received 8,400 reactions, 738 comments, and 302 sharing of... Siyempre, iba dito, dami mga kakir. It was posted on March 17 days after the recorded video of the 61st session of the United Nations Human Rights Council was publicized on March 11. The post shows composite photo of Duterte and Shunichi Fujiki of the International Career Support Association. It also included the photo of Fujiki while speaking behind a lectern with the United Nations label in front of it, implying that he is someone with authority in the international organization. The text on the photo, FPRD palayain, may pag-asa ma-rescue ng United Nations. Ganyan sila magpagawang tanga. Ginagawang tanga yung mga DDS. So kung di aralin, magmumukha tayong tanga sa mga DDS na ginagawang kwento. Kaya ingat, kaya sabi din ng Philstar, maging mapanuri. Yan mga kaklir maliwanag na. Yung sinasabi nito, ulitin ko lang. Balikan natin. Ito kasi, tignan mo sino ba nagsabi? Teka lang ulit. Duterte, dadalhin na po sa Japan. Saan na nga ba siya dadalhin? Duterte, dadalhin na po sa Japan. Saan? Duterte, dadalhin na po sa Japan. Saan? Diba? Yan sila. Diba? Yan sila. Kung di tayo mag-iingat mga kaklir, magiging mukha na rin tayong gagawin nila tayong tanga. Ay, hirap. Ay, Royce Cusina, hello, good evening sa'yo. Attorney, good AM, attorney. Si Sarah Bayon, pinakuha ang pick ng mga heroes sa classroom. Ulit. Si Sarah Bayon, pinakuha ang pick ng mga heroes sa classroom. Dati, pinalinis niya? Walang visuals, walang anumang dapat nakadikit sa wall, walang ABS, walang ABC, walang letters, walang multiplication, walang chart. Yun ang alam ko, Royce Cusina. Noon nung DepEd secretary siya. Dapat malinis. Ang bata pa naman kailangan visuals. Diba? Kahit nga tayo mga kakli, sa totoo lang Mas gusto natin pag may nagre-report, may visuals. Mas madaling ma-retain.
Hindi nga daw siya kasi kasama sa education sector, kaya wala siyang alam, sabi ni VP Sara. Kaya lahat ng ginagawa niya ng pukpok. Ngayon, bukas marami pa tayong na topic doon sa na yon, sa interview na yon, isa-isahin natin yung mga clear. Thank you po, Sir Alejandro Emperador. April 5, Addict to Sex, Sir Alejandro. Shout out kay Jesus Loves Channel. Thank you po, Jerry and Alice De Rosario. Hello po. Yan. Okay. Si Sam the Expert. Hello po, Atty. Gusto ko po sana mag-search out sa inyo kasi may gusto akong ilapit na mga kapatid na nila. Yan yun. Pakisabi kay Addict to Sex. Addict to Sex. Pagkuha yung hanggat kaya natin tulungan, tutulungan natin. Tapos yung mga kayang magpaabot, kung kaya ko naman ipaabot mga ka-clear at magagawa ng action agad, ipapaabot po natin. Wala pong problema yan. Yung mga nire-research, yung nakikita ko buti nakukuha ko ng picture, pinapaabot ko po agad. Para po kasi syempre hindi lang po lahat ng secretary malalaman ng ang problemang sa isang lugar. Kung wala din po magre-report. Kaya maraming salamat din po sa inyo pagre-report. Ayan si Shiro, pang 18 na siya ng like. Like naman. Mabot na tayo sa halos 4,000. So don't forget to like, share, and subscribe. Konting click lang naman yan eh. Maliit na request. Click nyo lang po yung like ha. Para po ma-spread naman tong ating mga inaaral dito. At ating pinag-uusapan. Taong Gubo, malapit sa Japan. Malabo pa. Tapos po si Jar, pwede pa. Mangyan Com, iba ang madaming pera. Marcoleta ang nag-finance para gawin ng Japan. Karkan, well, mga kakli, siguro mas maganda kung nabalita ito or nakita to sa SOCMED at nabalitang ganon, siguro mas maganda na masabi niya kung hindi yun talaga ang dinayo niya doon. Bakasyon lang talaga. Na naman masama doon kung nakipag-usap siya at gusto niya talagang palayain si dating Pangulong Duterte at maka-Duterte sila, wala naman tayong magagawa doon. Rights naman nila yun. Diba? Kasi hingi po sana ng tulong na legal sa inyo. Sana po makausap po kayo ay sa cellphone lang po habang wala po akong kayong pasok. Okay. Sige, paano po natin kay Addict to Sex? Okay po. Maraming salamat. Umay sa kainan, bangis ng citrus ang kailangan. Recently at the United Nations Human Rights Council. If I'm staying in Philippines, I have so many difficulties just because this is a foreign country for me. That's my motivation that I start doing this. Thank you, sir. Sir, what specific concerns that led you to raise this issue before the United Nations? Putragis, walang sounds. Tako ng salita, wala na mag-sounds. Sorry naman. So yun nga, na-interview itong si Pujiki ng SMNI 2 weeks ago, Mabsat. Nakita ko na yan nung last week pa. Na putragis, in-interview pa tong kumbag na to, Diyos ko Lord. But anyway, Mabsat, ito, mag-last topic tayo. LC Mix, Deo Marte, Gardo Zap, Sir Leonardo, Pulong, Guess, Allen Valencia, John Rex, shoutouts ulit sa iyo, Kabsat, at sa mga nandyan pa po. Again, mag-last topic tayo. Pag-usapan natin itong mga bobo. Mga bobong vloggers ng mga garapata. Okay, here we go. Countdown muna tayo. Saan na yung ating countdown? Yun.